Mga ateng dude, kung confused ka ngayon sa love situation mo, sa mga Libra, Scorpio, Cancer, or kahit ano po yung zodiac sign po ninyo, hindi ka nag-iisa at may mensahe para sa'yo. Hello po mga ateng dude, welcome back po sa channel. Ang reading na ito ay para po sa mga Libra, Scorpio at Cancer. Pero kahit hindi ka kabilang sa mga zodiac na ito, kung nandito ka ngayon, posible na may mensahe para sa'yo. Hindi po lahat makaka-relate dito. Pero kung may nararamdaman kang unti-unting pagbabago sa buhay mo, ibig pong sabihin, may energy ka na naka-align sa growth at new opportunities. Sa reading po na ito, may energy ng confusion, emotional attachment, unexpected changes, at karmic lessons, lalo na po pagdating sa love. At sa next few weeks o sa mga susunod po na linggo, may mga bagay na unti-unti mong marirealize kahit hindi mo pa ito nakikita sa ngayon. Simulan na po natin mga ateng dude. Ito po yung first set, expect the unexpected, 7 of Cups at plan a vacation. Expect the unexpected, 7 of Cups at plan a vacation cards. So ito po yung unang set ng cards po ninyo, malinaw na may confusion at emotional fog sa sitwasyon po ninyo. 7 of Cups energy, maraming options, maraming possibilities, pero hindi lahat malinaw. Parang hindi mo alam kung alin ang totoo, alin ang illusion, at alin ang dapat mong paniwalaan. Minsan, may taong nagbibigay sa'yo ng mixed signals. Minsan, ikaw mismo, hindi mo maintindihan kung bakit ganito pa rin ang nararamdaman mo kahit alam mo complicated na. At dito po pumapasok yung expect the unexpected energy. May biglang mangyayari na hindi mo inaasahan. Pwede po itong revelation o kaya naman po biglang makatanggap ka ng mensahe o realization o kaya naman po sa ilan, pagbabago sa behavior ng isang tao. Hindi po ito random, ito yung magbibigay sa'yo ng clarity. Plan a vacation card, hindi po ito literal na bakasyon lang, ito ay distance energy. Kailangan mo lumayo emotionally, mentally o kaya naman po physically. Para makita mo kung ano ang totoo, ang truth. Kasi po mga ateng dude, habang nasa gitna ka ng sitwasyon, nahihirapan kang makita ang buong picture. So ito po yung real talk po sa inyo ng mga cards na ito. Ito pong first set. Minsan hindi ka nalilito dahil mahirap ang sitwasyon mo. Nalilito ka kasi hindi mo pa tinatanggap ang totoo. Red flag, illusion, mixed signals, false hope. So, heads up. Ito naman po yung heads up sa inyo ng card na to. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay reality. At ito naman po ang payo sa inyo ng mga cards na ito. Ito pong first set. Create space para magkaroon ng clarity. Usod na po tayo dito sa second set ng inyo pong reading. Second set po, ito po yung soulmate card, 3 of Pentacles card, at karmic o third party card. Ito na po yung pinaka-heavy part ng reading po ninyo. May soulmate, meron pong soulmate energy dito. Ibig po sabihin hindi peke ang connection. Totoo ang nararamdaman mo. Totoo ang bond. Pero, hindi po lahat ng soulmate connection ay meant to stay. May 3 of Pentacles energy din po. Ibig sabihin, may involvement ng ibang tao. Ibig po sabihin ito mga ateng dude, may involvement ng ibang tao, sitwasyon, or external factor. Pwedeng may third party, pwedeng may ibang responsibility, or may ibang commitment. At lumalabas ang pinaka-critical. Ito po yung karmic at third party energy. Ibig sabihin, may lesson dito. Hindi ito simpleng love story lang. Ito ay karmic lesson. Ito naman po yung mas malalim na mensahe po sa inyo ng mga cards na ito. Minsan, hindi ka nilalapit sa isang tao para makasama mo siya habang buhay, kundi para matutunan mo kung ano ang deserve mo.
May attachment po dito. Mahirap bitawan pero may part din sa'yo na alam mong may hindi tama. At para po sa ilan sa inyo, habang nangyayari po itong emotional confusion at karmic lesson sa love life mo, may epekto po ito sa ibang areas ng buhay mo. Lalo na sa focus mo, decisions mo, at even sa financial stability mo. Mga ating dude, hindi po ito money reading. Pero kapag magulo ang emotions mo, naaapektuhan ang direction mo sa trabaho, sa opportunities, at sa growth mo. Red flag, third party. Red flag po yan. Emotional dependency. Heads up. Yan po, yung heads up po sa inyo ng mga cards na ito. Hindi lahat ng connection ay healthy. Hindi po lahat ng connection ay healthy. At ito naman po ang challenge sa inyo ng mga cards na ito. Love versus self-respect. Love versus self-respect. Libra, ikaw ang nasa gitna, nag-iisip, nag-analyze pero hindi makapag-decide. Kung gusto mo ng balance pero hindi pa ito stable. Scorpio, ikaw ang nakakaramdam ng lalim ng connection. Alam mong may mali pero nahihirapan kang bitawan. Cancer, ikaw ang emotionally attached. Kahit masakit, may part sa'yo na umaasa pa rin. Sa next few weeks o mga susunod po na linggo, unti-unti mo makikita ang totoo. Truth, mga ating dude. Hindi isang bagsakan po ito, pero dahan-dahan mong marirealize kung ano ang totoo. At ang good news po dito, hindi ka forever malilito, hindi ka forever stuck, may clarity na paparating. At kapag nakita mo na ang truth or katotohanan, mas gagaan ang pakiramdam mo kahit masakit sa simula. Red flags sa inyo sa kabuuan po mga ating dude ay mixed signals. Sinasabi iba, ginagawa iba. Emotional dependency, hirap ka mag-let go kahit alam mong toxic. Third party or third party situation energy, may ibang energy na involved or ibang tao na involved. Okay, ito naman po yung heads up po sa inyo ng mga cards po ninyo. Huwag kang mag-decide habang emotional ka. Observe first, then decide. Okay, mga ating dude, heads up yan sa inyo. Huwag kang mag-decide habang emotional ka. Observe first, then decide. Sa kabuuan po ng reading po ninyo mga ating dude, hindi ka nalilito dahil mahina ka. Tandaan nyo po yan, hindi po kayo nalilito dahil mahina po kayo. Nalilito po kayo kasi hindi pa buo ang picture. Pero sa next few weeks o sa mga susunod po na linggo, may clarity na darating. Or epiphany. Magkakaroon talaga ng clarity mga ating dude. At doon mo makikita kung ano ang totoo at kung ano ang hindi para sa'yo. Maraming salamat po mga ating dude sa panonood. Ingat po kayo palagi at sana samahan niyo pa rin po ako sa mga susunod po na readings. Ingat po. Salamat po.